Tayong mga Pilipino ay madaling maniwala sa mga pampaswerte, tulad ng mga charm bracelets, estatwa at kung ano-ano pa. Pero hindi naman dapat natin iniaasa doon ang ating kapalaran. Ngunit iba si Nancy. Halos lahat ng pampaswerte ay talagang binibili niya. Pero dahil sa kanyang kagustuhang mabilis na umangat, ay nag-aral siya ng mga ritual at dasal gamit ang social media. Hanggang sa dumating ang panahong masyado na siyang nalulong sa online casino. At para mas swertihin, ay sinubukan niyang gawin ang mga ritual at pag-aalay ng mga buhay at kaluluwa. Malaking swerte nga ang dumating sa kanya simula noon at nagdire-diretso ang pasok ng pera. Hindi na niya namamalayang kinakain na siya ng pagkagahaman sa kanyang mga nakukuha. Ngunit paano kung isang araw ay nagising na lang siyang bumabalik sa kanya ang masamang ginawa niya sa ibang tao? Magigising na ba siya at matututo sa kanyang mga pagkakamali? O wala pa rin siyang pagkakatandaan? Magbabago pa ba ang gahamang dalaga? Pakinggan natin kung ano-ano ba ang ginawa ni Nancy para lang sa swerteng akala niya ay panghabang buhay na. Ano na naman niyang pinagkakaabalahan mo? Imbis na maghanap ka ng trabaho kung ano-anong inaatupag mo. Online casino lang naman to. Nakita ko to sa mga vlogger Grabe, sa 10 piso nananalo sila ng libo-libo. Sana swertihin din ako. Saka, pag malaki ang tinamaan ko, hindi ko na kailangan pa magtrabaho. Alam mo namang wala akong swerte sa trabaho na yan. Naku, tigil-tigilan mo nga ang sugal na yan. Walang magandang maidudulot yan. Sa una ka lang ipapanalo at saka ka babawian ng mas malaki kapag nawili ka na. Umuwi ka na nga sa inyo. Wala ka bang trabaho ngayon at ako ang pinipeste mo? Saka huwag kang kumontra para hindi ako matalo. Kaigi-iging tumatama Ang mas magandang gawin mo, maghanap ng trabaho at hindi magsugal. Wala namang magandang maidudulot yan. Malululong ka lang at baka mabaliw ka pa. O di kaya magkautang-utang. Ay, ayan, natalo tuloy ako. Umuwi ka na nga. Ako nang bahala sa sarili ko. Isa pa, nandyan naman sila mama. Kaya hindi ko kailangan magtrabaho. Anong silbi ng pensyon nila kung hindi ko gagamitin? Ay nako, concerned lang naman ako sa'yo. Ayoko magaya ka sa ibang napapanood ko na nalulong at nabaon sa utang. Ay, bahala ka na nga. Sige na at uuwi na lang ako. Magla-live pa ako ng mga binibenta ko. Mabuti naman, mas magandang umuwi ka na para makapagbenta ka pa. Sayang din ang mga bibili sa'yo. Bye-bye, bestie! Pagkaalis ni Zora ay inis na sinarado ko na ang pinto ng aking kwarto. Tinungo ko na lang muna ang kusina at gumawa ng aking merienda. Pagkatapos nun ay dumiretso na ako sa aking silid at binuksan ang laptop na regalo sa akin ni Mama. Inopen ko ang Facebook at naghanap ako doon ng iba pang panonooring vloggers na naglalaro sa online casino. Ay, ito! Laging nananalo to Ano kayang link ang gamit niya? Panoorin ko na nga lang baka i-promote niya ang ginagamit niya. Hala! Hindi kaya may ginagamit na pampaswerte to? Pinanood ko hanggang dulo ang kanyang vlog at tama nga ang aking hinala na may ginagamit itong pampaswerte. Ibinigay din ito ang online shop na napagbilhan nito ng di umano ay may dasal ang mga item na tinitinda. Kaya sinuswerte siya kapag kumukuha siya dito ng mga charms. Dahil doon ay naengganyo akong hanapin sa Facebook ang online shop na binanggit ng vlogger. Ito yata yun, yung sinasabing shop ni Lucky Charlene. Matingnan nga. Aba, ito yung suot niya kaninang bracelet Sandali lang, magkano kaya to? Ha? Napakamura lang pala ng pampaswerte niya. Bibili nga ako nito. Kaagad kong pinadalhan ng mensahe ang seller. Ayon pa rito ay mabisa raw ang lahat ng paninda nito. May grupo rin daw sila at inalok ako kung gusto kong sumali. Wala namang pag-aalinlangang pumayag ako at nagpa-add sa grupo nila.
Nang makasali ako roon ay kaagad akong nagbasa ng mga post. Ang laking gulat ko na may mga nagpo-post doon ng mga dasal daw nila bago maglaro. Effective kaya? Masubukan ko nga. Sinubukan ko kaagad ang nabasa ko sa post sa group. At totoo nga, tumama nga ako. Hindi nga lang malaki. Tinigilan ko na lang muna at hihintayin ko na lang ang mga in-order ko na pampaswerte. Nagdesisyon na lang akong mahiga sa kama at umidlip muna. Pero hindi pa man ako nakakahiga nang makarinig ako ng malalakas na katok. Nakasimangot na tinungo ko ang pintuan ng bahay namin. Bumungad sa aking harapan ang kaibigan kong binabae. Oh, ano naman ginagawa mo rito, Mel? Huwag mo sabihing mangungutang ka dahil wala akong mapapahiram sa'yo. Ay, gagi! Kaya ako nandito kasi sisingilin na kita sa hiniram mo 1,000 noong nakaraang linggo. Hindi ka ba makapaghintay, Bex? Wala pa akong datong. Pag nanalo ko mamaya sa scatter, babayaran na kita. Ay, ang taray. Naku ha, siguraduhin mong mananalo ka. Oo nga pala girl. Wa mo ba bet sumama maglamyerda mga mayang gabi? Bukas na ang peryahan. Panigurado akong maraming poise doon. Ipagdasal mong manalo ako. Peryahan? Ano naman ang gagawin ko ron? Ano pa? Di magpapakit sa boys? Malay mo, mahanap mo ang forever mo sa peryahan. Excuse me, anong palagay mo sa akin? Papatol kung kani-kanino lang? Mabuti sana kung madatong at may kotse. Ay, feeler lang ang feg mo. As if naman mapansin ka ng mayaman. Kung si Zora ka sana, mataas ang chance. Hoy, kung nandito ka para mambwisit, umalis ka na lang. Puntahan mo na lang si Zora. Baka makatulong ka pa sa pagbibenta niya. Oo na. Basta ha, susunduin ka namin mamayang 8 p.m. Babus girl! Pagtalikod ni Mel ay sinarado ko na ang pinto at muling bumalik sa aking kwarto. Ang plano kong pag-idlip ay hindi ko na nagawa pa. Kaya nagpasya akong magbasa pa ng ibang post sa grupong sinalihan ko. Sa pag-scroll ko ay natawag ng isa sa miyembro ang aking atensyon. Nanlaki ang mata ko nang mabasa ko ang post niya. Ritual? May ritual din pala na ginagawa para masigurado ang swerte? Isa sa paraan ay ang pag-aalay ng isang buhay. Kahit anong hayop ay pwede. Basta gagawin mo lang ito sa tuwing sasapit ang 12:00 ng hating gabi. Pag-aalay ng isang buhay? Subukan ko nga mamaya to. May instruction naman kung paano gagawin eh. Ipinagpatuloy ko ang pagbabasa ng mga gagawin para sa ritual na yon. At nang nasa dulo na ako, ay nalaman kong nakapagpatayo siya ng negosyo dahil sa ritual na yon. Ayon pa rito ay kabi-kabila ang swerteng dumarating sa kanya simula nang ginawa niya ang pagriritual. Pagkatapos nun ay nagpa siya na akong maligo. Saktong natapos akong maligo nang dumating ang 2 kong kaibigan. Dalian mo magbihis ha? Huwag ka na mag-makeup. Whatever. Ay nako, dapat bilisan mo. Balita ko, may drop ball ngayon sa peryahan. Madalas pa naman dag sa inyo ng mga manunugal. Ikaw din. Baka wala ka mapwestuhan. Mel, talaga? Bawal dati yun, di ba? Naku, sana mapalago ko ang 500 ko. Diyan na muna kayo, magbibihis lang ako. Patakbo akong nagpunta sa aking silid at dali-daling nagbihis. Dinig ko pa ang boses ni Zora na pinagsasabihan ang binabae naming kaibigan na si Mel. Ilang sandali pa ay lumabas na rin ako ng aking silid para matigil na rin si Zora. Bit-bit ko lang ang maliit na wallet bag ko na tanging ang 500 piso at cellphone ko lang ang laman. Tara na at baka marami ng tao sa peryahan. Nalaman mo lang na may bagong drop ball na itinayo atat na atat ka na. Ikaw talaga?
Basta sugal, mabilis ka pa kay Flash. Tama ka dyan! Dami mo pang dada. Halika na at baka wala na akong mapwestuhan. Lukarit na to. Nakita ko pa ang pag-iling ng matalikong kaibigan bago naglakad palabas ng bahay. Kaagad kaming sumunod sa kanya. Gamit ang motorsiklo ni Zora ay nagtungo kaming tatlo sa peryahan na hindi naman kalayuan sa bahay. Pagdating doon ay dumiretso ako sa drop ball na sinasabi ni Mel. Doon ko napatunayang totoo nga ang sinasabi niya. Namangha ako sa aking nakikita. Nasa 7 pa lang yata ang naglalaro roon. Paglapit ko ay pinanood ko munang maglaro ang iba. Oo nga, iba nga ito kaysa sa dating drop ball na nilalaro ko sa peryahan. Dati may kulay lang ang tatayaan. Ngayon mga barahan na ang nakapinta sa may board. Mukhang mag-e-enjoy ako dito ah. Oh, ano girl? Naniwala ka na sa akin? Well, hindi mo na kailangang sagutin. At kitang-kita naman sa mga mata mo. Mamaya ka na kaya maglaro. Mag-rides muna tayo. Huwag kang kontrabida dyan. Maglalaro muna ako para makapagpalago ako at saka tayo mag-rides. Ay naku Zora, iwan na lang muna natin siya para magwagi ang Bruhilda. Tayo na lang muna ang mag-rides. Ay, doon tayo sa Caterpillar. Okay, sige. Tapos mamaya sakay din tayo sa Viking ha. Mabuti ang naisip niya. Balikan niyo na lang ako pagkatapos ng 1 oras. Mag-enjoy muna kayong dalawa. Pagkatapos kong sabihin yon ay tinalikuran ko na sila at tumaya sa king habang inuusal ang natutunan ko kani-kanina lang sa mga kasama ko sa grupo. Nagpresenta na rin akong maghagis ng bola. At kung binubuenas ka nga naman talaga ay tumama ako dahil sa king napunta ang bola. Mas lalo akong ginanahang tumaya. Kung kanina ay 50 lang ang taya ko, ay ginawa ko yung 100. Sa pangalawang pagkakataon ay nanalo na naman ako. Nang lumipas ang 1 oras ay nakakuha na ako ng 1,000 panalo. Sakto naman na dumating na ang 2 kong kaibigan. Oh, kumusta ang laro mo girl? Champion ba? Sakto lang. Natatalo na nanalo. Ibig bang sabihin sasama ka na sa amin? Oo naman. Tara, lilibre ko kayo ng shake at tacos. Ay bongga! May pamerienda si Mayora! Ang ingay mo, bakla! Tara na nga! Mukhang masarap ang tacos at shake sa nadaanan natin kanina papasok. Tuwang-tuwa naman si Mel sa sinabi ko. Patalon-talon pa ito habang naglalakad. Ang matalik kong kaibigan naman habang naglalakad ay nakangiti lang. Nang malapit na kami sa bilihan ng shake at tacos, ay may nakita si Mel na isang matandang lalaki na nagtitinda yata ng mga sisiw. Hala, ang gaganda ng sisiw ni Manong. Tara, laro tayo. Laro? Hindi ba binibenta yan? Hindi. Bubunot ka ng papel tapos ilalagay mo dun sa may maliit na lalagyan na may lamang tubig para makita mo yung number na napanalunan mo. Ang maganda pa dyan, wala kang talo. Kasi 1 to 5 lang ang number. At isa lang sa mga number na yon ang bokya. Swerte ka kapag number 3 ang makukuha mo. Kasi yun ang jackpot. Bukod sa sisiw, may kasama pang 20 pesos na panalo. Talaga? Magkano naman ang taya? 5 pesos lang. Napaisip ako bigla sa sinabi nila. Doon ko naalala ang gagawin ko mamayang madaling araw na pag-aalay ng buhay. Napangisi ako habang iniisip ko ang magiging panalo ko sa oras na matapos ko ang ritual. Ang maraming pera na maaari kong ipanglaro pa at ipangbili ng mga gusto ko. Nang tapikin ako ni Zora ay doon lang ako natauhang nasa gitna na pala kami ng daanan papasok sa peryahan. Bumili na muna tayo ng merienda tapos maglaro tayo sa palaro ni Manong. Nakyutan ka din ba sa mga sisiw?
o sa 20 pesos? Siyempre, parehong gusto ko makuha yun, no? Tumawa naman ng malakas ang binabae naming kaibigan na si Mel na akala mo ay kinikiliti. Nang marating namin ang bilihan ng merienda, ay kaagad na nag-order ako ng 3 tacos at french fries. Sina Mel at Zora naman ay namimili na ng flavor ng kanilang shake. Nang makapili ang matalik kong kaibigan ay tinanong ako nito kung ano ang gusto ko. Mango shake na lang with choco syrup. Isang mango shake with choco syrup po. Isang cappuccino with choco syrup and whipped cream. At isang vanilla shake po with caramel syrup and sprinkles. Small po lahat. Napakahilig nyo talaga sa mga toppings na ganyan. Ate, magkano po lahat kasama yung mga tacos and fries? Ay, wow! May pa-fries pa! Bongga ka talaga, girl! Nang sabihin ng tindera na 210 lahat ay nag-abot ako dito ng 300. Mabilis naman akong sinuklian ng ale. Napangisi ako nang makitang panay-barya ang isinukli nito sa akin. Wala sa loob na napalingon ako sa matandang may mga sisiw. Nandun pa rin ito at dinadaan-daanan lang ng mga tao. Kaya naisipan ko na magpaalam na muna kila Mel at Zora na mauuna na ako roon. Girls, mauna na ako kay Manong ha. Kayo na bahalang maghintay ng mga food natin. Baka mamaya dumami na ang maglalaro kay Manong at hindi ako makasingit. O sige, dadalhin na lang namin doon. Ngumiti lang ako sa matalik kong kaibigan bago dali-daling lumapit sa matandang lalaki na may mga sisiw. Kaagad na nagbayad ako sa kanya ng 50 pesos. Nagulat pa ito nang sabihin ko sa kanya na itataya ko ang lahat ng yon. Nakita ko naman ang saya ni Manong. Inabot niya sa akin ang isang box at sinabihan akong bumunot doon ng 10 papel. Yun naman ang aking ginawa. Nang makabunot na ako ay isa-isa niyang ipinalagay sa akin yon sa lalagyang may tubig. Namangha pa ako nang makitang may numero ngang nakasulat doon. 4 na number 1, 2 2, 1 4 at 3 5. Ay, wala man lang ako nakuhang 3. Baka may daya naman po yan, Manong. Ipinaliwanag naman sa akin ng matandang lalaki na walang daya ang kanyang palaro. Nakasimangot na ako dahil panay sisiw lang ang nakukuha ko. Ilang saglit pa ay dumating na sila Zora at Mel. Inabot lang sa akin ng mga ito ang aking pagkain at sila naman ang sumubok. Napasimangot ako nang sa 2 bunot lang ni Zora ay nakuha ang 2 tres, habang si Mel naman ay 2 bokya ang nakuha. Ang swerte mo naman, Zora. Buti ka pa naka-jackpot. At hindi lang isa, kundi 2. Samantalang ako sa 10 nabunot ko, hindi ko man lang nabunot ang 3. Nakakatuwa nga eh. Ano ba mga nakuha mo? 7 sisiw lang na panalunan ko. Mabuti nga ikaw may nakuha. Ako, bokya ang beauty. Okay lang yan. Bibigay ko na lang sa'yo ang isang sisiw ko. Ikaw naman talaga ang maswerte sa atin. Pwede mong palakihin ang mga sisiw na yan at paramihin. Sasagot pa sana ako kay Zora nang iabot sa amin ni Manong ang mga napanalunan namin. Inilagay nito sa 5 parisukat na kulungang gawa lang sa alambre ang mga sisiw. Isa lang sa mga kulungang yon ang may isang laman, samantalang ang 4 ay may tigda 2 laman. Ipapahiwalay na sana ni Zora ang isang sisiw na nasa kulungan nang magpresenta akong ibigay na lang ang nakahiwalay na sisiw na nakuha ko. Wag na, itong isang to na lang, total nakahiwalay na to. Ay, salamat girl! Tara na at kainin na natin ang merienda natin. Ang hirap pa namang kainin ng tacos kapag nakatayo. Kagaya nga ng sinabi ng matalik kong kaibigan ay umupo kami sa isa sa mga bench na naroon. Nang maubos namin ang merienda ay nag-aya na akong umuwi. Plano ko kasing ihanda muna ang aking mga gagamitin para sa ritual na gagawin. Malapit na ring mag 11:00.
Pumayag naman ang dalawa dahil inaantok na rin ang mga ito. Sakay ng motorsiklo ni Zora ay binaybay namin ang daan pa uwi. Una niyang inihatid si Mel bago ako. Nang marating namin ang bahay ay nakigamit pa ito ng banyo. Best friend, makikiihi lang. Pero kung aalukin mo ko ng kape, mas maganda. Nag-cappuccino shake ka na nga, magkakape ka pa? Ay naku Zora, hindi ka ba nagpapalpitate sa kahiligan mo sa kape? Ngunit hindi ako sinagot ni Zora. Patakbo itong nagtungo sa banyo namin. Napapailing naman ako na nagtimpla na lang ng kape ng matalik kong kaibigan. Kahit pa nga naiinis ako madalas dito, ay ito lang ang nagiging kakampi ko sa lahat ng oras. Ilang saglit pa ay lumabas na ng banyo si Zora. Inabutan niya akong naglalagay ng mainit na tubig sa tasa. Kaya abot langit ang ngiti nito sa akin na siyang ikinairap ko. Huwag mo ako mangiti-ngitian dyan ha. Ubusin mo na tong kape mo at umuwi ka na. Salamat BFF. Alam ko naman concerned ka lang sa akin kaya mo ako pinagmamadali. Natatakot ka ba na baka may mangyari sa aking masama sa daan dahil magmamadaling araw na? Huwag ka nga feeling. Minamadali lang kita dahil inaantok na ako. Inaantok? Naku, pinapawisan ang ibabaw ng labi mo. Ibig sabihin, nagsisinungaling ka. Aminin mo na lang kasing concerned ka din sa akin. Oo na lang, dalian mo na kasi. Nagulat na lang ako nang hinipa ni Zora sandali ang tasa ng kape bago ito tinungga na akala mo ay umiinom lang ng tubig. Napangangapa ako dahil napakainit nun. Pero parang hindi man lang napaso ang dila nito sa kapeng yun. Tinawanan pa ako ng matalikong kaibigan nang makita ang reaksyon ko. Nang makahuma ako ay pinauwi ko na lang ito at hindi na nga ito kumontra. Sige na, babay na BFF. Kita na lang tayo bukas. Sige na nga, magsara ka na ng mga pinto at bintana ah. Wala ka pa namang kasama ngayon sa bahay nyo. Siguraduhin mong nakalakan lahat. Opo, para ka talagang si Mama. Nang makaalis na ang matalikong kaibigan, ay sinimulan ko ng ihanda ang aking mga gagamitin. Susubukan kong mag-alay ng 2 sisiw muna. Kinuha ko rin ang garapon namin ng asin. Naghanap na rin ako ng kandila sa lagayan ni Mama. At swerteng meron doon, may kasama pang lighter. Tumingin ako sa orasan. Ilang minuto na lang pala ay 12:00 na. Kaya dali-dali akong nagtungo sa likod ng bahay namin, bit-bit ang mga gagamitin ko. Nagsaboy na ako ng asin sa paligid at saka gumuhit ng pabilog. Inilabas ko ang aking cellphone para makita ko ang oras. 5 minuto na lang. Mahaba-haba pa to. Check ko nga muna kung kompleto ang gamit ko. Kutsilyo, 2 sisiw, kandila, lighter, asin. Ay, oo nga pala. Kailangan ko pa ng papel at ballpen. Patakbo akong pumasok at kaagad na nagsulat sa papel ng aking hinihiling na swerte. Inilagay ko ron na papaldo ako ngayon sa scatter at mabibili ko ang mga gusto kong branded bags. Sa baba nun ay nilagay ko naman ang aking pangalan bago patakbong bumalik sa likod ng bahay. Pagdating doon ay kaagad kong tiningnan ang oras. Nakahinga ako ng maluwag nang makitang 11:59 pa lang. Muntik na akong mahuli ah. Ilang sandali na lang papaldo na ako ng husto. Ay, 12 na. Nang makita ko ang oras ay kaagad akong nagsimula. Nagsindi ako ng kandila. Hindi naman namatay yon sapagkat walang hangin dahil natatabingan ng napakataas na pader ang likod bahay namin. May dasal muna akong binanggit habang ibinubulong yon sa papel na kanina ay sinulatan ko. Nang matapos akong magdasal ay inilapag ko yon sa lupa at kinuha sa aking tabi ang isang kulungan ng sisiw. Inilabas ko muna ang isa. Nang makuha yon ay dinampot ko ang kutsilyo at kaagad na ginilitan ang sisiw. Pinatulo ko ang dugo nun sa papel. Pagkatapos ay ang isa naman. Nang matapos ko yun ay yumuko ako bago dinampot ang papel na may patak ng mga dugo.
Itinapat ko yon sa apoy ng kandila at patuloy na inusal ang isang orasyon para mabigyan yon ng bisa. Nang masunog na ang lahat ay napangiti ako ng malaki. Sa wakas! Magliligpit lang ako at susubukan ko ang bisa mo! Nang matapos akong magligpit ay pumasok na akong muli sa loob at sinubukang magpasok ng 200 sa isang online casino. Nang maipasok na yon ay kaagad akong naglaro ng slot games. Unang 10 spin pa lang ay nag-scatter na kaagad ako. Wow! Ang bilis ng scatter! Paniguradong malaki ang mapapanalunan ko nito! 10 piso ang taya ko kaya sure na ang pagwawagi ko. At hindi nga ako nagkamali dahil sa scatter na yon ay nanalo ako agad ng 1,000. Kaya mas tinaasan ko pa ang bet ko. At ilang spin lang ay muli na naman akong nag-scatter. Sa pagkakataong yon ay 5,000 naman ang tinamaan ko. Nagtatalon pa ako sa sobrang tuwa, kaya naman sinagad ko na ang bet ko. Nang manalo na ako ng 50,000 ay nagpasya na akong matulog. Pero bago yon ay ika-cash out ko muna ang napanalunan ko. Grabe! Totoo nga sinabi ni ate sa post niya. Akalain mo sa unang subo ko sa bisa ng ritual na yun, nanalo ako agad ng 50,000? Makakabili na ako ng mga gusto ko. Sandali at ilalagay ko muna sa GCash tapos bukas ko nalang ilalabas. Ang swerte ko talaga! Matapos kong masiguradong pumasok na sa GCash account ko ang pera, ay doon lang ako natulog ng may ngiti sa labi. Kinabukasan ay masigla akong lumabas ng aking kwarto para magluto ng aking almusal. Ngunit hindi pa man ako dumadating sa may kusina ay may narinig na akong katok. Sa pag-aakalang ang aking mga magulang yon ay mabilis kong binuksan ang pinto. Pero si Zora lang pala yun. Dire-diretso itong pumasok sa bahay namin. Good morning, BFF. Dinalan kita ng breakfast para hindi ka na magluto. Bakit? Anong meron? May kumuha kasi ng bulto sa akin at nagbayad na kagabi. At alam ko namang wala pa sila tita, kaya naisipan kong magluto ng paborito mong tapa at sinangag. Talaga? Naisip mo pa talaga ako? Sakto pala at hindi pa ako nakakapagluto. Hindi bale, mamaya ililibre kita basta sasamahan mo ako magpunta mamaya sa mall. Mall? Ano namang gagawin natin dun? Ano pa? Di magsha-shopping. Nanalo yata ako kagabi. Talaga? Magkano na panalunan mo? Huwag mo nang tanungin. Kaya sa susunod, huwag mo na akong kokontrahin. Kita mo, nanalo ko ng malaking pera. Di may pang shopping tayo ngayon. Bili tayo ng ternong damit at sapatos. Libre mo? Ako ang nag-aya, di ba? Kaya sagot ko lahat. Tara na, naglalaway na ako sa tapang dala mo. Ikaw ba ang nagtimpla niyan? Oo naman, dinamihan ko ng bawang ang pang-marinate niyan para manuot ng husto sa karne ang lasa. Sabay kaming nagtungo ni Zora sa kusina. Nang buksan niya ang kanyang bitbit at inayos yon sa lamesa, ay nagtimpla na rin ako ng kape namin. Nang makapagtimpla na ako ay saktong nakaayos na ang lamesa. Kaya sinimulan na naming pagsaluhan ang almusal na dala ng matalikong kaibigan. Nang matapos kami ay naligo na ako. Pinahiram ko na lang ng damit si Zora. Natatawa pa ako nang mapansing hindi siya komportable sa pinasuot kong dress sa kanya. BFF, sigurado ka ba dito sa suot ko? Parang hindi naman bagay sa akin. Isa pa, mahihirapan ako mag-drive ng motor nito. Bagay na bagay, BFF. Wait, parang may kulang. Ano kaya kung mag-lipstick ka naman para magkakulay naman ang mukha mo? Tama! Itong pink cinnamon na lipstick ko, try mo. Ha? Naku, wag na. Magdadrive lang naman ako ng motor kaya hindi na kailangan. Ano bang motor ang sinasabi mo?
Ganun ba kasama ang tingin mo sa akin kaya inisip mong gagawin kitang driver? Excuse me, magta-taxi tayo, no? Mag-e-enjoy tayo today kaya huwag ka nang kumontra. Hindi na nga kumontra ang aking matalik na kaibigan. Nang makapag-ayos na kami ay nag-abang na kami ni Zora ng taxi sa labas. Ilang minuto lang naman kaming naghintay dahil may dumaan na kaagad. Pagsakay namin ng taxi ay sinabi kong sa Trinoma kami. Sa maghapong magkasama kami ni Zora sa pagsha-shopping ay tanging 5,000 na lang ang naiwan sa akin. Pero masaya pa rin ako dahil nabili ko ang mga gusto ko. Kaya pag uwi ko ay hindi na ako nagbihis pa at nag-isip kung paano mapapalago ang naiwang pera. Mabuti na lang pala at hindi ko nilabas lahat ng pera ko sa GCash. Kailangan mapalago ko to para alahas naman ang mabili ko sa susunod. Kaya ilalaro ko to sa iba't ibang slot games para alam ko kung saan maswerte. 1,000 lang muna ang ilalagay ko sa bingo. Yun nga ang aking ginawa. Ngunit mabilis lang din akong natalo. Kaya sumubok akong muli ng ilan pang beses. Pero hindi man lang talaga ako tumama. Naiinis na nag-scroll akong muli sa group page namin at sinabi ang aking karanasan sa ritual na aking ginawa. Sunod-sunod naman ang komento ng mga naroon. Isa-isa kong binasa ang mga komento nila at ang komento ng nag-share ng ritual ay nagsabing mag-usap kami sa Messenger. Kaagad ko namang pinadalan ito ng mensahe at kaagad din itong sumagot. Binasa ko yon ng malakas. Simula ba nang manalo ka ay muli kang nag-alay? Kasi ang ritual na ibinahagi ko ay pang-isahang gamit lang. Kung gusto mong manalo ulit sa sugal o may bigla ang perang darating sa'yo, dapat ay muli kang mag-alay ng buhay. Ha? Kung hindi sapat sa'yo ang napanalunan mo, dapat na mas malaki ang halaga na iyong iaalay. Ha? Ano raw? Mas malaking halaga? Kaagad akong nag-reply sa babae. Pinaklaro ko dito ang ibig nitong sabihin. Kaagad namang nasin yun. Kaya inabangan ko na lang ang kanyang sagot. Nang mag-appear ang sagot nito ay nangunot ang aking noo. Ayon dito, pwede rin siyang mag-alay ng mga kaluluwa. Ilang beses ko pang binasa yon para masigurado. Hala! May katok yata ito eh. Mag-alay ng kaluluwa? Ano? Papatay ako ng tao? Naku ha! Ma-replyan nga to. Akala yata niya kriminal ako. Yun nga ang aking ginawa. Ngunit ang sabi ng babae, yun daw ang paraan para sa biglaang yaman. Ayon pa rito, hindi ko naman daw kailangang mabahira ng aking kamay ng dugo para makapag-alay ng kaluluwa. Nagtaka man ay nagtanong pa rin ako kung ano ang ibig niyang sabihin. Sabi nito sa chat ay tuturuan niya ako ng paraan para maisagawa ko yun. Naku, gino-joke naman yata ako nito. Pero sige, sasakyan kong trip ng babaeng to. Nagpadala ako sa kanya ng mensahe kung paano ang dapat na gawin. Ang sagot nito sa akin ay iisang paraan lang daw ang maituturo niya sa akin. Yun ay ang pangkukulam. Gusto ko sanang matawa dahil sa modernong panahon ay wala na yata akong nababalitaan na may mangkukulam pa. Pero sumakay pa rin ako sa trip ng babae. Kunwari ay nagpapaturo pa ako rito. Nang masabi na sa akin ng babae ang mga hakbang ay nag-good night na ako. Ganoon din ito at nagpahabol pa na aralin ko ng mabuti ang mga sinabi niyang hakbang. Naku, akala niya naman talaga gagawin ko. Baliw ang babae na to, no? Dinaig pa ako sa pagkakatok. Makatulog na nga. Ipinikit ko na lang ang aking mga mata. Iniisip ko pa rin kung paano ba ako mananalo ng malaking pera. Ang dami ko pa namang gustong bilhin. Ilang saglit pa ay nakatulog na ako. Kinabukasan, nagising ako dahil sa lakas ng boses ng mama ko. Pupungas-pungas na bumaling ako sa kabilang panig ng kama. Pero nang katukin ako sa kwarto ni mama, ay napabangon ako bigla. Tumayo ako at binuksan ko yun. Ma, anong oras po kayo dumating?
Ang aga niyo naman po yatang magbunga nga. Ano po bang nangyari? Nawala ang antok ko nang batukan ako ni Mama. Galit na galit itong sumisigaw na ichinichismis daw ako ni Aling Tina na kapitbahay naming may tindahan na makapal ang muka. Ayon pa raw sa kapitbahay namin ay napakarami kong utang dito at hindi ako marunong magbayad. Ikinuwento pa ng makating dila ni Aling Tina na nakapag-shopping kami ni Zora pero hindi ko mabayaran ang 3,000 na utang ko rito. Naniwala naman po kayo sa chismosang yun? Ma, 500 lang utang ko sa kanya at imposibleng aabot ng 2,500 ang nakuha kong pagkain sa kanya sa loob lang ng 3 araw. Baka gusto lang kayong gulangan ng matandang yun. Sandali nga po't kukunin kong listahan ng 3,000 na sinasabi niya. Hindi naman ako inawat ni Mama nang maglakad ako palabas ng bahay. Nang makalabas ako ng pinto namin ay hindi ko na yon isinara. Dumiretso ako sa kapitbahay namin at walang gatol na dinabugan ko ito. Hoy! Anong sinasabi mong 3,000 ang utang ko sa'yo? Ilabas mo ang listahan ng mga kinuha ko sa tindahan mo para magkaalaman tayo. Kaya aga-aga nang bubwisit ka. Kaya ka siguro iniwan ng pamilya mo dahil sinungaling ka eh. Noong una ay nagmamaang-maangan pa ang kapitbahay namin. Pero nang mailabas nito ang notebook na pinaglilistahan ng mga nakuha ko, ay humingi ito ng tawad. Sabi pa nito, nagkamali lang daw siya ng compute. Pero hindi nun naalis ang inis ko. Lalo na nang makita kong wala pang 1,500 ang nasa listahan, kasama pa ang 500 piso na nakuha ko rito. Ngayon, so sorry ka? Gagawa-gawa ka ng kwento, wala ka naman palang ebidensya. Plano mo ba ako siraan sa mismong nanay ko? Linti ka! Ito ang tandaan mong chismosa ka ha. Piliin mo ang tatarantaduhin mo. Mamagasa na yung lalamunan mo at sumabog na para hindi ka na makapagkalat ng chismis. Matapos kong sabihin yon ay tumalikod na ako at naglakad pabalik sa bahay. Nagdadabog pa ako dahil sa inis. Nakita ko namang napapailing lang si Mama. Hindi ko na lang pinagtuunan yon ng pansin at dumiretso na sa aking kwarto. Pagpasok sa kwarto ay binasa ko ang napag-usapan namin ng kagroup ko sa isang page. Dahil sa inis ko kay Aling Tina, ay susubukan ko ang itinuro sa akin ng babaeng kachat ko kagabi. Akala mo tapos na ako sa'yo ha? Pwes nagkakamali ka. Sisiguraduhin kong hindi mo na ako maichichismis. Natatawa ako habang iniisip ko kung ano ang magiging itsura ni Aling Tina sa oras na palubuhin ko ang kanyang lalamunan na parang sa palaka. Nailing pa ako dahil akala ko ay hindi ko kaya ang sinasabi ng kachat ko. Pero heto ako ngayon at nakapagdesisyon ng isagawa at pag-aralan ang pangkukulam. Nang sumapit ang tanghali ay tumambay ako sa bahay ng matalik kong kaibigan. Ikinuwento ko dito ang nangyari kaninang umaga. Hay naku BFF, nakakapang-init ng ulo. Grabe, gagawan pa ako ng istorya. Makarma sana ang matandang yon. Hindi ka na nasanay kay Aling Tina. Alam mo naman yun, bata pa lang tayo ay ugali na talaga niyan dagdag bawas sa kwento. Yun na nga ang problema. Doblehin ba naman ang utang ko? Anong akala niya sa akin? Mahina. Hindi ako katulad ng iba niyang biktima na papayag na lang sa ganun. Lalabanan ko talaga siya. Huwag nang mainit ang ulo mo. Hayaan mong palamigin ni Rowie ang ulo mo. Naku, tigilan mo nga ako. Mas lalo lang iinit ang ulo ko sa lalaki yon. Huwag mo sabihin na pinapunta mo rito ang mokong na yon. Hindi ko siya pinapunta. Kaya lang magde-deliver siya ng order kong gelato. Ang init na kasi ng panahon, ang init pa ng ulo mo. Kaya naisipan ko na baka kailangan mo ng pampalamig. Ay, ang sosyal ng BFF ko. Gelato para lang mapalamig ang ulo ko? Well, thank you so much. Kaya mahal na mahal kita BFF eh. Dahil sa simpleng ginawa ng aking matalik na kaibigan, ay nagbago ang mood ko. Napagaan nito ang inis na nararamdaman ko. Ilang sandali pa ay dumating na si Rowie. Bit-bit ang isang tab ng gelato na order ni Zora. Ngumingiti-ngiti pa ito sa akin na siya namang ikinataas ng kilay ko. Napairap pa ako nang ayain ni Zora ang lalaki na saluhan kami sa merienda. Hindi na.
Magdi-deliver lang talaga ako. Alam mo namang malakas ka lang sa akin kaya sa inyong inuna ko. Pero salamat sa alok mo. O sige, salamat din at kami ang inuna mo sa pagde-deliver. Zora, pwede ko ba kayong maaya sa bagong bukas na restaurant malapit sa peryahan? Kailan ba? Mamayang gabi sana. Hapunan yun. Sagot ko lahat. Ah, sure. Sasama kami ni Nancy. Di ba BFF? Yeah, right. Basta ba siguraduhin niyang marami siyang budget at talagang mapapagastos siya? Walang problema sa gastusin. Malaki-laki din naman ang naipon ko. Hindi naman siguro masasaktan ng bank account ko sa 4,000 budget. Oo na. Sige na, umalis ka na para makakain na kami. Pagkasabi ko noon ay nagpaalam na si Rowie. Lumapit naman si Zora sa akin at inilapag sa pagitan namin ang gelato na inorder niya. Pagkalapag noon ay muling tumayo si Zora para kumuha ng kutsarang gagamitin namin. Ilang saglit lang ay bumalik siya at iniabot ang isa sa akin. Sa pag-upo ng aking matalik na kaibigan sa aking harapan ay pinagsaluhan namin ang napakasarap na gelato. Sarap na sarap pa ako sa pagnamnam ng gelato nang buksan niya ang usaping ayaw kong pinag-uusapan. BFF, gwapo naman si Rowie ah. Bakit ba ayaw mo sa kanya? Alam mo namang wala pa akong plano sa love-love na yan. Oo nga at gwapo si Rowie. Napakabait pang tao. Kaso hindi kami bagay. Maldita ako at good boy siya. Masasaktan ko lang siya at madadagdagan lang ang kasalanan ko sa mundo. Pero bet mo siya. Tama ba ako? Hindi ko nasagot ang tanong na yon ni Zora. Totoong may gusto ako kay Rowie. Pero para sa akin ay wala namang saysay ang pakikipagrelasyon. Kaya magpapayaman na lang ako. Pagsapit ng gabi ay sinundo kami ni Rowie sa bahay ni Zora gamit ang kotseng regalo ng atin ito. Simple lang ang suot ko. Plain na blouse at skinny jeans. Dinala kami ni Rowie sa sinasabi niyang restaurant at inorderan pa kami ng sandamakmak na pagkain. Parang sobrang dami naman yata ng inorder mo. May iba pa ba tayong hinihintay? Wala na. Gusto ko lang naman matikman natin ang mga specialty nila dito. Yung matitira, pwede naman nating i-take out. Wow! Pogi na, galante pa. Boto na talaga ako sa'yo para sa BFF ko. Zora! Kain na tayo? Nakayukong kumain na lang ako hanggang sa matapos kami. Nag-aya na lang akong umuwi. Sa sasakyan ay panay lang ang kwentuhan ng dalawa at wala akong plano na makisali sa kanila. Ang gusto ko lang ng mga sandaling yon ay ang makauwi na sa bahay para masimulan ko na ang pangkukulam sa tsismosa kong kapitbahay. Ilang sandali pa ay narating na namin ang bahay. Nagpasalamat lang ako kay Rowie at saka nagmamadaling pumasok sa loob. Hindi ko na nga nagawang magpaalam pa kay Zora. Ay, ano ba yan? Para akong timang. Hanggang ngayon parang nag-e-echo pa rin sa tenga ko ang mga sinabi kanina ni Zora. Nakakainis! Naku! Saka ko na nga iisipin yun. Kailangan ko na masimulan ng itinuro sa akin. Makakaganti na ako, magkakapera pa. Tama! Maraming pera! Pumasok na ako sa loob ng aking kwarto at sinimula na ang itinurong pangkukulam sa akin ng kagrupo ko. Kahit walang gamit ng kukulamin ay eepekto raw ito sa pamamagitan ng isang mabisang orasyon. Kaya naman sinimulan ko na yon. Kailangan ko lang isulat sa papel ang pangalan ni Aling Tina. Kailangan ko lang daw orasyonan ang pangalang nakasulat sa papel habang iniisip kung anong kaparusahan ang nais kong ibigay. Ito na ang katapusan ng pagkatsismosa mo, Aling Tina. Sisiguraduhin kong hindi ka na makakapanchismis pa. Wala mang kasiguraduhan kung ano ang magiging epekto ng gagawin ko. Kung tatalaba o hindi ay wala akong pakialam. Ang gusto ko lang ay mapatahimik ang maruming bunganga ni Aling Tina. Bago ko simulan ang ritual ng pangkukulam ay inisip ko muna kung gaano ako kainis sa kapitbahay namin.
Nang mapuno na ng inis ang isip at puso ko, ay binigkas ko na ang orasyon ng pagpaparusa. Umabot lang ng mahigit 30 minutos yon at nang matapos ako ay kaagad akong nagpadala ng mensahe sa aking kagrupo. Ate, natapos ko na po lahat ng itinuro niya. Bukas po ay babalitaan kita kung ano ang magiging resulta o kung e-epekto po ba talaga ang ginawa ko. Naniniwala naman po ako sa inyo. Kaya lang ay hindi ko alam kung may kakayahan akong bigyan ng bisa yun. Send. Nang maisend ko yun ay natulog na ako. Nang sumapit ang umaga ay nagising ako dahil sa alingaw-ngaw ng ambulansya. Nagkakagulo din sa labas. Kaagad akong sumilip sa may bintana. Nakita kong sa harap ng tindahan ni Aling Tina nagkakagulo. Nagmadali akong lumabas para makiusyoso. Napangiti nga ako nang paglabas ko ng aming pinto ay nakita ko si Aling Tina na nakahiga sa stretcher. Nakalobo ang lalamunan at tiyan niya. Namamagarin ang nguso nito kaya nagmukhang malaki yun na animo ay kagaya ng sapalaka. Nakita ko pa ang humahangos na si Zora papalapit sa akin. Hoy, BFF! Ano nangyayari? Nakita daw ng kapatid niya na lumobo ang tiyan at lalamunan niya kanina sa loob ng kwarto nito. Ay, bakit kaya? May sakit siguro si Aling Tina. Hindi, BFF. Narinig ko na baka kinukulam daw si Aling Tina kasi marami siyang kaaway. Ang bali-balita ay kinulam daw nung dayo na dinugas niya sa sukli dahil hindi alam ang halaga ng peso. $1 ang binayad. Naku, hindi lang pala chismosa yang si Aling Tina. Manggagancho rin. Karma na yan. Nagkape ka na ba? Tara, kape tayo sa bahay. Yun talaga ang ipinunta ko rito. Makikikape ako. Sabay kaming pumasok sa loob ng bahay namin. Ipinagtimpla ko na rin ang matalik kong kaibigan. Hindi ko na rin mapigilan ang mapangiti sa nangyari kay Aling Tina. Pagsapit ng tanghali ay nabalitaan naming namatay si Aling Tina sa hindi malamang sakit. Ibinalita ko yon sa nagturo sa akin. Sinabihan naman ako nito na humanda na ako sa malaking biyayang matatanggap. Naging go signal ko yon para maglaro ulit ng slot game. Sigurado na ang panalo ko kaya tataya na ako ng malaki. Try ko kaya tumaya ng 100. Sigurado daang-daang libo ang papalduhin ko. Yun na nga ang aking ginawa. At hindi nga ako nagkamali dahil nagdire-diretso ang aking panalo. Nalulula pa ako sa laki ng mga tinatamaan ko. Nang umabot na sa limit ang GCash ko ay inihinto ko na muna at hinayaan na muna sa loob ng laro ang balanseng nagkakahalaga ng mahigit 400,000 piso. Ang plano ko ay hihiramin ko ang bank account ni Zora para doon i-withdraw ang naiwan sa loob ng online casino. Tinawagan ko ang matalik kong kaibigan. Hala? Bakit kaya hindi sumasagot to? Si Mel kaya? Hinanap ko sa contacts ang numero ng kaibigan kong Becky. Kaagad namang sumagot ito sa unang ring pa lang. Sinabi ko rito ang kailangan ko at pumayag naman ito. No problem, girl. Basta ilibre mo ako ng Starbucks. Oo naman. Sunduin niyo ako mamayang gabi ni Zora at magkakape tayo sa Starbucks. Pay mo na rin ako, ha? Para makapanglalaki naman ako. Oo, babayaran na kita mamaya. Hoy Bex, ilang araw kang hindi nagpakita sa amin ah. Anyari ba sa'yo? Iniiwasan mo ba kami? Lukaret ka. Alam mo bang namatay na si Aling Tina kanina? Lumobo ang lalamunan at tiyan, pero walang makitang sakit ang mga doktor. Biglaan lang ba? Oos! Naku, kinarma na siguro ang masyondang yon. Makachika kasi sa buhay ng iba, akala mo alam niya lahat. Sigurado ako, nagdiriwa ang lahat ng may utang sa kanya. O siya, sige na, at gogorabels na ako kay Zora.
Pagbaba ko ng tawag ay kaagad akong nag-order ng mga bag, sapatos, pabango at kung ano-ano pang branded na mga gamit. Plano ko rin na bigyan ng tig 20,000 ang mga magulang ko para mas magawa ko ang gusto ko. Ilang sandali pa ay narinig ko na ang malakas na pagbusina ni Zora. Dali-dali akong lumabas ng kwarto. Inabutan ko sila mama sa sala na nanonood ng TV. Ma, pa, aalis po muna kami nila Zora. May gusto po ba kayong pasalubong? Pupunta po kami sa mall. Huwag niyo na rin po pala akong tirahan ng ulam at baka sa labas na po kami kumain ng mga kaibigan ko. Tumangulang ang aking ina sa paalam ko at muling bumaling sa pinapanood. Kaya lumabas na ako at kaagad na umangkas sa motor ni Zora. Sakay ng motorsiklo ng matalik kong kaibigan ay narating namin ang pinakamalapit na mall sa barangay namin. Dumiretso muna kami sa ATM machine ng bangko ko. Tinanong ko muna si Mel kung magkano ang limit ng ATM withdrawal doon. Upgrade yan, girl. Maximum is 50 kyaw, pero 10 kyaw lang per transaction. Magkano bang i-withdraw mo? 50 ang max, diba? So, 50 ang kukunin natin ngayon. Tapos sa ibang araw na ang iba. Ay, sosyal! Dinaig mo pa kaming hardworking girls, ha? O ano? I-withdraw ko na, ha? Mayabang naman nanginitian ko ang aking mga kaibigan. Pinanood namin ni Zora ang paglalabas ng pera ni Mel. Inaabot nito sa akin ang bawat inilalabas ng machine. Nang makuha na namin ang 50,000 ay inaya ko muna sila sa bilihan ng legit na gold and diamonds. Kitang-kita ko ang pagkamangha sa mga mata ng aking mga kaibigan. Pagkatapos namin doon ay nilibre ko sila sa Starbucks. Doon naman na ako kinausap ni Zora habang si Mel na ang pinag-order ko. Panalo mo lang ba talaga ang perang yan? Of course! Ang swerte ko, no? Sa palagay ko, blessing sa'yo yan ni Papa God. Kaya sana gamitin mo sa tama. Bakit kaya hindi ka magnegosyo? Wala akong alam sa pagninegosyo. Hindi ako kasing talino mo at hindi ako kasing sipag ni Mel. Pwede ka naman naming tulungan. Kaibigan mo kami, di ba? Ang maganda kapag nagnegosyo ka, hindi ka na mawawala ng income. Pag-isipan mo ang suhestyon ko, BFF. Napaisip ako sa sinabi ni Zora. Aaminin ko na tama ang sinabi niya. Hindi talaga pwedeng palabas lang ang lahat ng perang pumapasok sa akin. Parang gusto ko ang sinabi na yon ni Zora. Nasa ganong pag-iisip ako nang dumating si Mel, dala ang aming kape at sliced cake. Pagkatapos namin doon ay bumili na muna ako ng Jayco Donut na pasalubong ko sa aking mga magulang. Nang makauwi na kami ay tulog na sila mama, kaya inilagay ko na muna ang aking pasalubong sa ref bago tinungo ang aking silid. Ibinaba ko lang ang aking mga dalang paper bag na kinalalagyan ng aking mga pinamiling alahas bago pabagsak na humiga sa aking kama. Kinaumagahan ay nagising ako nang marinig ko ang malakas na sigaw ng aking ama. Ano na naman yun? Inaantok pa akong lumabas ng kwarto ko, pero para akong binuhusan ng malamig na tubig nang makita kong inilalabas sa bahay namin ang aking ina na nakalagay sa stretcher habang nag-iiyak ang aking ama. Lalapitan ko sana si Papa para tanungin ito, pero hindi ko na siya nahabol dahil sumama na ito sa mga nagdala kay Mama. Bumalik ako sa kwarto at kinuha lang ang bag ko na dala kagabi at ang cellphone ko. Tumakbo ako palabas ng bahay habang tinatawagan ang aking ama. Papa! Papa, sumagot ka! Ano bang nangyayari? Ilang ring pa bago sinagot ni Papa ang tawag ko. Tinanong ko kaagad ito kung saan dadalhin si Mama. Pagkasabi ni Papa ng ospital na pagdadalhan dito ay hindi na ako nag-isip pa at kaagad na nag-book ng Grab. Nang makapag-book na ako ay tinawagan ko si Zora at Mel. Pero pareho silang hindi sumasagot. Ilang sandali pa, dumating na ang Grab na binook ko. Pagkasakay ay doon na ako nag-iiyak. Ilang sandali pa ay narating ko na ang ospital.
Pero hindi pa man ako nakakapasok nang may tumawag sa pangalan ko. Nancy, Rowie, anong ginagawa mo rito? hindi mo ba alam na naaksidente kagabi si Mel at Zora? Ano? Paano nangyari yun? Maingat magmaneho si Sora. Nawala ng kontrol ang motor na gamit nila at sumalpok sila sa isang truck na nakaparada malapit sa bahay ni Mel. Kaya nung malaman ko, nagpunta ako agad dito. Tatawagan pa lang sana kita. Kaso nandito ka naman na pala. Hindi ko na alam kung ano ang aking mararamdaman ng mga oras na yon. Wala sa sariling naglakad ako papasok sa ospital at ramdam ko namang sumunod sa akin si Rowie. Hindi pa man ako nakakalapit sa information desk ay sinalubong na ako ng aking ama para ibalitang pumanaw na ang aking ina. Hindi! Imposible! Paano mangyayari yun? Malakas pa sa kalabaw si Mama. Sabihin mo nagbibiro ka lang pa. Hindi pwedeng mamatay si Mama. Prank ba to? Hindi nakakatuwa pa. Sabihin mo sa akin, prank lang ang lahat. Pakiusap. Pero niyakap lang ako ni Papa habang hilam ang mga mata sa luha. Hindi ko maintindihan ang mga nangyayari. Kaagad na humiwalay ako kay Papa at sinubukang kontakin ang nagturo sa akin na mangkulam. Wala akong ibang nakikitang dahilan ng mga nangyayari sa akin. Nagbabaka sakali akong baka napapraning lang ako. Pero nagulat ako sa sinagot ng kagrupo ko, nakakambal ng swerte ang kamalasan. Galit na galit kong pinagmumura ang kagrupo ko na yon sapagkat hindi niya kaagad nabanggit sa akin yon. Pilit naman akong pinapakalma ng aking ama. Doon naman lumapit si Rowie. Nancy, magpakatatag ka. Makinig ka sa akin. Kailangan ka ngayon ng papa mo at ng mga matalik mong kaibigan. Kaya kailangan mong magpakatatag. Huwag kang mag-alala. Nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Ako ang magiging sandalan mo. At handa ako manatili hanggang maging maayos na ang lahat. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Ako ang dahilan kung bakit nangyayari sa kanilang kamalasan. Ako ang may kasalanan. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Dahil walang may gusto sa mga nangyari. Hindi ko alam, pero gumaan ng bahagya ang aking pakiramdam. Doon naman sumingit si Papa at nagpaalam na aasikasuhin muna ang labi ng aking ina. Pumayag na ako, pero sinabihan ko rin ito na ako na ang bahala sa lahat ng gastos. Gusto mo bang puntahan si Mel at Zora? Wala kasing kamag-anak nila ang nagpunta. Kaya ako ang bantay nila ngayon. Nasaan sila? Magkasama kaming nagtungo sa silid nila Zora at Mel. Nanlumo ako nang makita ko ang mga tama nila. Si Zora ay panay gasgas at pasa ang mukha, habang si Mel naman ay may benda sa leeg. Napaisip ako dahil parang mas malala ang tama ni Mel. Tinanong ko si Rowie sa pag-asang walang masyadong tama sa katawan ni Zora. May tama siya sa tiyan. Tumusok ang manibela ng motor sa tagiliran niya nang sinubukan niyang iiwas yon. Si Mel naman, nagilitan. Ang hinala nila, tumama ang leeg nito sa matalas na bahagi sa likod ng truck. Sa tiyan at sa lalamunan? Hindi. Rowie, ikaw na muna ang bahala sa kanila. May kailangan lang akong gawin. Hindi ko na pinayagang sumagot pa si Rowie at nagmamadali akong umuwi. Pagdating sa bahay ay inabutan ko ang aking ama na nag-aasikaso ng mga nag-aayos para sa burol ng aking ina. Dinaanan ko lang si Papa at tinungo ko ang aking silid. Nagpadala akong muli ng mensahe sa nagturo sa akin ng pangungulam at sinabi dito ang sinapit ng aking mga kaibigan. At tinanong ko rin ito kung may paraan ba para matigil ang kamalasan. Pero napaiyak ako habang binabasa ang sagot nito. Walang paraan para matigil yun.
Pero dahil sa kamalasang yon, ay bubuhos pang muli ang swerte sa'yo. At tungkol naman sa mga kaibigan mo, ay nangyayari lang sa kanila ang parusang ginawa mo sa kinulam mo. At kung gusto mo talagang wala nang madamay at panay swerte lang, ay ilipat mo sa'yo ang parusa sa kanila. Huwag kang mag-alala dahil hindi ka mamamatay at papasok ng papasok ang pera. Nalilito man ay tinanong ko pa rin siya kung paano gagawin yon. Ngunit ilang minuto na ang lumipas ay wala pa rin itong mensahe sa akin. Kaya nagpa siya akong ibaba muna ang cellphone ko at lumabas para tumulong kay Papa. Saktong paglabas ko ay dire-diretso ang mga parcel ko na dumating. Ang saya ko sana kung hindi ganito ang sitwasyon. Lahat ng branded na in-order ko ay dumating kasabay ng order kong charm bracelet. Kuya, bayad na po lahat ng parcel. Tumangulang ang rider habang isa-isang inaabot sa akin ang mga parcel. Ipinasok ko lang sa kwarto yon pero hindi ko binuksan. Wala akong gana sa mga yon. Masyadong mabigat ang aking nararamdaman. Kaya lumabas na lang akong muli. Pagsapit ng hapon ay dumating na ang labi ng aking ina na nakalagay sa isang magarang kabaong. Naging abala na naman kami ng oras na yon, kaya nakalimutan kong tingnan ang cellphone ko. Bago pa man dumagsa ang mga bisita ay sinabihan ako ni Papa na magpahinga na muna para may kapalitan siya sa madaling araw. Pumayag naman ako dahil parang kailangan ko yun. Sige po, Pa. Pagising mo na lang po ako ng 11:00 para makapagpahinga ka rin po. Malungkot lang na tumango sa akin si Papa bago ito bumalik sa harap ng kabaong ni Mama. Naiiyak ako kaya binilisan ko na lang ang pagpunta sa kwarto. Pagdating doon ay napansin ko ang cellphone ko na nakapatong sa ibabaw ng kama. Naalala ko na hindi ko pa pala na-check kung may sagot na ang aking kagrupo. Nagmamadaling dinampot ko yon at nakaramdam ako ng kaba nang makita na may sagot na siya. Kaya mo yan, Nancy. Matapang ka at wala kang kinakatakutan. Pikit ang mga mata na binuksan ko ang mensahe at nagpakawala muna ako ng malalim na buntong hininga. Kabado man ay pinilit ko na lang ang sarili ko. At para mabawasan ang kaba na aking nararamdaman ay binasa ko yon ng malakas. Kailangan mo lang gawin ulit ang ginawa mo nung nangulam ka. Pero sa pagkakataong ito ay dapat na isipin mong mabuti ang gusto mong mangyari. Katulad na lang ng pagkuha ng mga sugat nila o ng mga nangyari sa kanila. Pero maghihintay ka pa ng 1 oras bago tumalab ang pagbaliktad ng kulam. Ay. Bumuntong hininga ako bago pasalampak na umupo sa kama. Iniisip ko kung kailan ko ba gagawin ang ritual. Binagsak ko ang aking katawang pagod sa kama. Ay, pero kung ito lang ang tanging paraan para wala nang madamay ay gagawin ko. Tatapusin ko lang ang burol ni Mama. Kaso, kakayanin pa kaya ni Mel at Zora? Alam kong hindi ko na maibabalik si Mama. Pero kailangan ako ng mga kaibigan ko. Hindi ko na namalayang nakatulog na pala ako. Nagising na lang ako nang may maramdaman akong yumuyugyog sa balikat ko. Pagdilat ng aking mga mata ay nakita ko si Rowie na nakayukong nakatitig sa akin. Napabangon tuloy ako sa higaan nang wala sa oras. Rowie, anong ginagawa mo rito? Pinapasok ako ni Tito at pinapagising ka. Mukhang inaantok na ang papa mo. Ah, ganun ba? Sige, susunod na ako. Ikaw na lang muna ang umupo sa harap para makapagpahinga na si Papa. Maghihilamos lang ako at magtutoothbrush. Sige, sumunod ka agad ah. Paglabas ni Rowie ay hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at kaagad na kumilos. Pagkatapos nun ay mabilisan kong isinagawa ang pagsasali ng kulam sa akin. Naiiyak pa ako habang ginagawa ko yun.
Pero buo na ang desisyon kong gawin ang lahat para sa buhay ng iba. Kampante naman akong hindi iiwan ni Rowie ang harap ng kabaong ni Mama. Patawarin niyo ako, Mama! Zora! Mel! Alam kong kasalanan ko ang lahat, kaya dapat lang na ako ang sumalo. Gagawin ko ito para sa inyo. Kahit hindi ako sigurado kung mabubuhay pa ako pagkatapos nito. Sinimulan ko na ang ritual at inaamin kong may takot din sa aking dibdib. Pero ito ang alam kong tama. Ipinikit ko ang aking mga mata at inusal ang panibagong orasyon. Nang matapos kong gawin ang buong ritual ay lumabas na ako at pinuntahan si Rowie. Rowie, pasensya ka na kung natagalan ako, ha? Ayos lang. Oo nga pala. May maganda akong balita sa'yo. Nagising na kanina si Zora. At ikaw nga ang una niyang hinanap. Alam kong wrong timing pero sinabi ko na sa kanya ang nangyari kay tita. Pagbalik mo sa ospital, sabihin mo kay Zora na magiging maayos na ang lahat sa kanila ni Mel. Ano ka ba? Kilala mo ang mga kaibigan mo. Alam mong palaban ng mga yon. Kaya huwag ka nang mag-alala. At bumaling na lang kay Mama. Hindi na rin naman nagsalita pa ang binata. Ilang sandali pa ay bigla na lang akong nakaramdam ng hapdi sa aking lalamunan at tagiliran. Nanlalaki ang aking mga mata dahil sa sakit at hapdi. Nang bigla na lang akong nagkikisay sa lupa. Narinig ko pa ang pagkakagulo ng mga tao bago ako nawala ng malay. Nang idilat ko ang aking mga mata ay panay puti ang aking nakita. Nasaan ako? Nancy? Nurse! Nurse! Sa nanlalabo kong mata ay dinig na dinig ko ang pagkataranta ni Rowie at pagtawag nito sa nurse. Doon ko napagtantong nasa ospital ako. Lumipas pa ang mga araw at nakalabas na rin ako ng ospital. At dahil nga sa nangyari sa akin, ay maagang pinalibing ni Papa si Mama. Habang sina Mel at Zora ay maayos na ang lagay at laging pumupunta sa aming bahay. Sa ginawa kong pagbaliktad ng kulam ay lagi na akong nakaupo sa wheelchair at hirap na rin akong magsalita. Kasabay noon ay ang patuloy na pagpasok ng pera sa akin dahil ang pera ko na nasa loob ng bank account ni Mel ay ibinigay nila kay Papa. BFF, naisipan namin ni Mel na ang pera mo sa bank account niya ipangkuha na lang namin ng mga products na ititinda. Ako nang bahala sa paglalive at pagbebenta, habang si Mel naman ang bahala sa inventory at pagpapaship. Sasahura na lang daw kami ni Tito. Hindi lang yon. Personal julalay mo pa si Papa Rowie! Anong say mo? Mel, alam mo namang hirap magsalita si Nancy eh. Simulan mo na nga lang ang bagong negosyo ng BFF natin. Ay oo. Nagpagawa nga pala ako ng tarpaulin para sa Nancy's Luxury Shop. O ha? Ang brilliant ko talaga, di ba? Lubos ang pasasalamat ko sa Diyos sa mga kaibigang ibinigay niya sa akin. Hindi ko pinagsisisihang baliktarin ang kulam. Kaya sa mga nakinig sa aking istorya, sana ay hindi nyo ako gayahin. Huwag kayong magpapadala sa tukso ng pera at walang bagay na pwedeng makuha ng madalian. Mas magandang magsumikap na lang para makamit ang mga inaasam na marangya at saganang buhay.